Talaga to si Oo, Albert. oo. Salamat, Payat Pilar. kasi si Tato. Thank you, Pilar. Payat kasi si Tato. Kami ni Joyce. Masustansya. Parang nasabi ko, Masustansya. Mukhang paday ang masustansya ang kain. mga pinag-uusapan. Mukhang Ayan yung masarap ang ano, kainan namin lagi. yung kahapon, ano sabi ko, small, medium, large tayo. Ganun ano. Small daw siya. Sino small? Ikaw? Ako. Ah, okay. Paano medium si Tato? Parang si Tato ang small eh. Parang Ayan. ano, buti pa si Tato payat-payat. Pero anyway, yan ang buhay. So, kung ano yung gusto mo mangyari, alam nyo na yan. Kung ano gusto nyo mangyari sa buhay nyo, yan ang isipin nyo. Yan ang, diyan kayo pumunta. Diyan, yung mga thoughts nyo, tsaka mga feelings nyo dyan. Ayan, yung mga iniisip. Ayan. Katulad ng ano, kanina may ka-text, may ka-chat ako na yung anak-anak ko sa call center. May na-mention siya na may isang kasamahan kami dati na nakakapagod daw. Sabi ko, naku, Nakakaubos ng energy. Oo, nakakapagod daw ang meron. kausapin. Oo, Sabi ko, totoo naku, yun. May mga yung ganon. panoodin mo yung energy vampire na. Tapos sabi yung ganun, sabi niya, hindi ko nga maintindihan. Ito yung maganda na. Ito yung maganda. Buti pa si Al. Al kasi yung pangalan ko sa kanila. Buti pa to si Al. Meron siyang na savings na good for 6 months. Ganun na. Parintayin na lang niya yung separation pay. Ganun. At ganun kasi ang pananaw ng mga tao sa akin na rich. Ganun kasi ang arrive ko, ganun. At saka kasi ako hindi di ba? Hindi ako puro kong gumalaw. Hindi ako yung kung may gagalawin, may gagastos eh. Kasi gastos ang pinag-uusap, ang nagdadala diyan eh. Kung may gagastos iba yung tingin ko doon. Yung katulad ng nasasabi ko, di ba? Gusto mong kumita ng 2 milyon. Pero 200 ayaw mo pumapalag ka. maglabas. Oo. Oo, di ba? Takot na takot ka na. Oo. Hindi ka naka-match doon. So ako yung match ko medyo mataas. So true enough, hindi nga ako nauubusan. Thank God. Thank God talaga kasi hindi kasi wala ang isip ko sa at saka damdamin ko doon sa nauubusan eh. So at saka sinabi ko doon sa anak-anak ko, sabi ko kay Ann, anak, alam mo, ang pananaw ng mga tao sa akin na rich ako, yan ang nakakatulong sa akin para maging continuously prosperous ako. Oo nga pala, salamat sa kape. Salamat na libre mo ko ng Abay, kape. may kasama sandwich pa. Natural lang yun, alam mo kape. Dapat may pambara talaga, di ba? Ngayon, kape, dapat biscuit lang. Ano, George? Rich ka nga di ba? Correct. Pagka mga rich Okay lang people, yun. di ba? Oo. Kaya, sige, what do you want, Joyce? Ikaw lang ganyan-ganyan pa siya sa akin. Oo. Tapos sabay, yung mura lang nga. Okay, it's fine. Hindi, okay lang naman eh. Mura lang naman yun eh. Okay, yan. Di ba? Kasi 2 million eh. Oo, kaya nga, di ba? Kaya nagpapasalamat ako, di ba? Kay Sabi ko kay Ann, sa anak-anak ko, sabi ko, ganun anak yung thought process. People think that ang gastos ko nga nung magkakasama tayo, sabi ko, malaki ang sahod talaga. Kasi Pero iniisip ang mo, gastos ko. Pero kasi hindi ka nag-iisip na mawawalan, na mauubusan. Hindi ko inisip diba? yung mauubusan. Kasi kung iisipin mo na mauubusan ka, mawawalan ka, talagang yun ang Oo, mangyayari. kahit na anong laking kita mo. Ubus talaga. At sinabi ko sa kanya, itong isang kasama namin, laki ng kinikita rin. Sabi niya, ganun ang kinikita nun, ganun. Tapos kami, wala pa sa 30% ng kinikita niya. Tapos itong isang kasama natin, hindi na uubusan ng pera. Siya, na namumblema na. Sabi ko, kasi tatanda mo, ang laki din ng tax niya na. Sabi niya, pero hindi, sabi ko, ang bottom line dyan, it's your thoughts. Sabi niya, kasi ako ninenervous ako sa daddy. Sabi niya, ninenervous ako pag sahod ko, na mukhang nauubos po pakonti ng pakonti kagad. Sabi ko, pag sumahod ka,
gastusin mo yung kailangan mong gastusin, tapos i-treat mo na lang sarili mo. Tapos itabi mo na yung pera, yung ibulsa mo na yan, itabi mo na, wag mo na isipin yan. Wag mo kasing tinitingnan na nauubos eh. Ako, ganun ako eh. Pag may pera, ganun, nasa bulsa niya, itabi ko na. Hindi ko na iniisip yun. Kasi pag iniisip mo, maiisip mo pa yung nauubos eh. So ako, ang iniisip ko, ay naku, laging meron yan. Okay lang yan. So kukuha ko, kailangan kukuha ko. Ganun, laging meron. Di ba? Okay fine talaga. Okay fine. Ganun eh, sabi ko sa niya. Sabi niya, kasi actually talagang natatakot ako, sabi niya. Natatakot ako, maubusan, ayokong ginugutom. Sabi ko, ako rin naman eh. Pero hindi ako natatakot. Yun ang kaibahan. Sabi ko, yun ang kaibahan natin, sabi ko sa kanya eh. Ang tagal-tagal ko nang kinikwento sa iyo itong kamali. Binigyan pakatan ng libro ni Tato. Anyway, sabi ko sa kanya, gantong if kung ang thoughts, ang feelings mo, i-catch mo yan, tingnan mo yung ginagawa mo. Ay, naku, itong sahod ko, naku, bilis na, dami kong binabayaran, kung konti na lang. Oops, stop. Kasi iniisip mo, konti na lang eh. Alam mo, pakonti ng pakonti hanggang sa maubos yan. Hanggang malaya mo na lang, ay, wala na pala. May babayar, baguhin mo. Thoughts and feelings yan. Yung feeling mo, nauubos, ninenervous ka na. Fear na yon. Magiging totoo yan. Sasagutin ni God sa iyo dyan. Yes, mauubos. Anong solusyon? Sabi ko, ang solusyon dyan, pag sumahod ka, gastusin mo yung kailangan mong gastusin, tapos i-treat mo sarili mo, tapos itabi mo. Kalimutan mo na yan. Oo. Kalimutan mo na yan. Kalimutan mo na yung picture na nauubos. At sabihin mo sa sarili mo, laging meron. Okay lang yan, lagi naman meron eh. Laging meron. Ang sagot ni God dyan is? Yes. Laging meron. Tingnan mo, hindi mauubos yan. Hindi mauubos yan. Lalo na kung kung meron kang pinaglalaanan na tithe. I cannot overemphasize yung tithe. Kasi itong pinagdadaanan ko ngayon, wala akong regular income. At Pareho tayo, pero mayaman pa rin tayo. At hindi nauubos eh. So, ang nagdadala dito sa akin is tithe. Pag meron, biglang may tithe. Pag nag-tithe ako, may umiikot, biglang may pumapasok. Ba? Alright. Hindi nga. Talaga, yung ginastos natin, di ba? Meron ako nakalaan na kagad doon. Nung kay George ko binigay. Wala si Tato eh. Ganun, na-absent ka. Sige, kay George. Hindi kasi silang dalawa naman talaga ang tinataytan ko. Kasi sila na talaga yung mga guru ko talaga. Doon ako natututo sa kanilang dalawa. Basta yun lang, ulitin natin sa mga nakikinig sa atin yung tithe kasi talagang sa Katoliko, hindi talaga uso yun. Hindi, ako Katoliko ako dati ha. Bakit? Ay, ano ba? Sorry. Nagpa-excommunicate ka na ba? Hindi naman. Ako naman kasi non-practicing Catholic ako. Oo, ganon, sorry Kasi syempre kasi yung thinking ba ng tao na kapag hindi ka na nagsisimba, hindi ka na Katoliko, di ba yung mga ganon? So kahit sige kayo magpari kayo kung gusto niyo. Kanya-kanyang trip 'yan. Oo. Tsaka hindi yung iba't ibang uri ng religion ay pinasok naman natin yan. Nakapunta na tayo diyan, may mga invitation sa atin. Maraming salamat po sa pag-i-invite niyo sa amin. So lahat yan napasok na naman natin. Pero yun nga yung pinag-uusapan natin kasi dito Albert na sabi mong tithe. Yung pag-iika po, yung 10% ng pera mo. 'Di ba? So yung kung saan ka nakakakuha ng inspirasyon na spiritual. Kung sa tingin mo kung dito, kung saan man, so doon mo yun dadalhin. Oo, kung sa amin man, we accept with great joy. Oo, tapos pa pwede bang, yung kasi di ba meron tayong, ang himala ng pag-iika po, meron kasi ako doon, pwede ba nating minsan basahin dito? Tanungin natin. Bakit hindi? Oo, kasi may mga patunay na eh. Naalala ko dyan si Rhea. Oo, at saka naalala ko dyan si Rhea. Dati kasamahan ko sa IMKT, hello Rhea. Kasi noon ako hindi ko alam yung tithing eh. Sabi niya, ano ka ba? Pero ano bang religion? Christian din yun. Ganto yan, ganyan. Siya pa ang nagturo sa akin. Okay, fine. So, ayan kaya. Tapos meron ng tayong mga guro. So, yun na. Doon ako naliwanagan. Meron akong translate na e-book dati na tungkol sa ika po. English to Tagalog.
Ganun. So, binayaran ako. Oh, Masaya, ayan. masaya. At yung mga maganda yung mga kwento eh. It's really 10% of everything you receive. At sa kanya, meron pang 10%, hindi. Kung mamimigay ka, Mm. kung mag-aabuli ka, gusto mo, kung tutulong ka, consi- na ang kwento niya considered 10% yan eh. Parang ang example nga niya yung $10 binigay sa namamalimos. Wala na siyang pera. Pag-iikot niya ng gano'n, may nadampot siyang 100. Wow, galing nga. So ano din yun? Di ba 10% yun? Inuna yung ikapo. Bago. Meron siyang napulot. Pero di ba love offering yung gano'n? Hindi. Ikapo pa rin yun. 10% Considered as tight ba sa 10%? Ganun ba? parang ganun ang lumabas. Yung, hindi niya sinasabing ikapu yun, pero the power of 10%. Yung sinabi Okay. niya. Tama yun, the power of 10. The power of 10. Kasi the power of 10 is Yes. the power of 10 kasi the power of is the power of multiplication. Yes. Multiplier effect yun. So but know that if you're gonna give tithe, know that it's 10% of everything that you receive, because everything that you receive comes from God, and the 10% you give back to God, to the institution, the people that are inspiring you spiritually. At dahil doon, na kumain na kami ng 10% na oras. So, dahil sa 5:01 na, maraming salamat maraming salamat sa pagpakinig. I hope you will learn something, yung nagtatanong tungkol do sa mga kasarian. At we can't overemphasize yung tithing and giving and being thankful. So, si Albert Padlan po ito. Hanggang bukas uli. Maraming salamat sa pagpakinig at magandang kamalayan sa inyong lahat. Ayan, Albert. Feeling ko talaga kaya mo nang mag-isa dito, ha? Ba't ka kasi pumunta? Joke. Kaya mo nang mag-isa. Ayan, sa susunod ng mga araw, ikaw na lang nandito. Ayan, at ako naman po si Joyce Molon. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa programang Kamalayan. Hanggang bukas po muli. Maraming salamat po ulit. Brace yourselves to the most exciting event of the year.